Nagkaaberya sa LRT-1 kaninang umaga. Pahirapan ang mga commuter lalo't sumabay pa ito sa transport strike. Live mula sa UN Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, balik normal na ang operasyon ng LRT Line 1 pero alam mo, 4 na oras din inabot yung aberya sa ilang mga biyahe nito. Ang masaklap pa, yung sinabi mo, sumubay pa yan sa limitadong nasasakyan ngayon ng mga kapatid nating commuter kasabay din ng ikalawang araw ng transport strike ng Grupong Manibela. Yan, UN to EDSA, dalang biyahe. UN natin ito. Pasado alas 10 ng umaga kanina, pinababa ang mga pasahero ng LRT-1 sa UN Avenue Station. Pero kahit natigil biyahe, naabutan pa ng News 5 ang ilang pasahero na nagtangkang pumanik sa istasyon. Ang resulta, mas naipon uli ang mga commuter habang nag-aabang ng masasakyan. Sa mga larawan nga mula sa Philippine Star, kitang naimbudo ang mga tao sa may Central Avenue Station. Dahil sa dami ng pasahero, siksikan din sa turnstiles ng istasyon. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, nagkaroon ng technical fault sa Vito Cruz Station kaya nilimitahan ng biyahe ng mga tren. Mula Dr. Santos hanggang Baclaran Station at Fernando Poe Jr. hanggang Central Terminal Station at vice versa lamang ang bumiyahe kanina. Ang masaklap, tiyempo pa yan sa ikalawang araw ng transport strike ng Grupong Manibela. Kaya kapansin-pansin na limitado lamang ang mga bumabiyaheng jeep. Sa nagtahan, hinikayat pa nga ng grupo ang mga motoristang bumusina kasabay ng kanilang panawagang rollback sa presyo ng petrolyo. Nakikita namin na talagang hinuhulaan lang yung pagtapyas o pag-rollback ng presyo ng petrolyo. Huwag na po kayong mahiya, isagad nyo na po yung pag-rollback. Alam naman natin kung magkano talaga ang presyuhan. Parang awa nyo na, ibalik nyo na sa dati. Hiling din ng grupo, suspindihin muna ang VAT at excise tax sa diesel at gasolina. Bukod sa usaping langis, isiniwalat ni Manibela Chairman Marvel Buena na marami sanang jeepney driver ang gustong sumama sa protesta. Pero binantaan umano sila ng LTFRB. May pananakot po na i-revoke yung kanilang mga prangkisa, tatanggalan ng mga benepisyo kung ano man ito. Nang tanungin ng News 5 yan, marin itong itinanggi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Pero bukod sa pananakot umano, ikinasasama pa raw ng loob ng Manibela na may mga mayor sa Metro Manila na pinagsasalitaan pa ng hindi maganda ang kanilang mga miyembro dahil sa pagsali sa strike. Hindi po dahil namigay kayo ng 5,000, minumura nyo na po yung mga kawawang driver. Wala siyang pinangalanan, pero naging emosyonal siya. Parang pamamalimos na nga yung ginagawa ninyo sa amin eh. Tinatanggap na lang namin kasi ang hirap na ng buhay eh. Kasunod dito, dumating naman ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa lugar. Paiimbestigahan daw nila ang mga aligasyon ng Manibela. Julius, eksakto 2:13 ng hapon, naging green and go o naging operational na itong 25 stations ng LRT Line 1. Pero sa kabila niyan, marami-rami pa rin yung mga commuters na mga nag-aabang na mga masasakyan na jeepney o bus dito sa area. Mangilan-ilan lamang kasi din ang mga napapansin natin ng mga bumabiyaheng jeep sa mga oras na ito kumpara sa mga ordinaryong araw na talagang halos punuan ang mga jeepney na bumabaybay dito sa area. At the same time, or sa kabila nito, tuloy pa rin daw ang pangatlo at huling araw ng transport strike ng Manibela hanggang bukas. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.